Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Kumusta na po, mga ginigiliw, no? Malamig na umaga, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay bakit hindi sumampalataya ang mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang tema po ang ibabahagi ko po sa inyo, ang hindi pananampalataya ng mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo at ang pangalawa ay ang pag-iwas ng ating Panginoong Hesukristo sa Judea. No? Sa Judea. Bakit niya iniwasan ang lugar ng Judea upang magministeryo o magbahagi ng kaharian ng Diyos, mga ginigiliw? Bago po natin himay-himayin ang mga salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Gusto ko pong sabihin sa inyo na may mga kapatid po ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang isang napangalanan doon ay si Maria at ang isa naman ay si Santiago, na sumulat din ng Santiago, mga ginigiliw. Wala pong sinabi dito kung ilan ang naging half-brothers and sister ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit ko po sinasabi na half-brothers and half-sisters ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay iba po ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. No? At yung mga kapatid naman ng ating Panginoong Hesukristo ay sila yung mga anak ni Jose, mga ginigiliw, no? Yung mga half-brothers niya, sila yung mga naging kapatid ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama, mga ginigiliw. Pero, no, ang ating Panginoong Hesukristo, wala pong nangyari na pagtatalik, no? Bago nanganak si Maria, no? Wala pong nangyari na pagtatalik sa mag-asawang sina Maria at Jose, mga ginigiliw. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no, siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. No, siya ay naglihi po si Maria, no, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, mga ginigiliw. At ang Espiritu Santo na ito, siya yung salita na nagkatawang tao. Kung babasahin po natin sa John 1:1, no? At ang salita na ito ay naging tao. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So yun po ang kwento, no? Patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, na ang ama ng ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi ang Diyos. No, siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So yung mga half-brothers and sister ng ating Panginoong Hesukristo, sila ay anak ni Jose, no? Anak ni Jose na asawa ni Maria, mga ginigiliw. No? Yung sinabi ko po sa inyo, bakit hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid, no? Alam niyo, mga ginigiliw, no? Later on, mababasa rin natin na yung mga kapatid na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay nung siya ay namatay, ay yung kanyang mga kapatid ay naging alagad din niya. Pero dito sa puntong ito,
sa tagpo na ito, mga ginigiliw, no? Hindi po sumampalataya ang kanyang mga kapatid. Ang isang kadahilanan, no? Ang isang kadahilanan kung bakit hindi sumampalataya ang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay nung nagsimula na po ang kanyang pagmiministeryo, no? Na kung saan ang mga Pariseo at mga Sadyuseo, yung mga dalubhasa sa kautusan, yung mga tagapagturo ng kautusan, mga pari, mga ginigiliw, no? Ayaw nila na lampasan yung kanilang kaalaman sa salita ng Panginoon, no? Hindi nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi nila, tinawag nga po nila ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay si Beelzebul, na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay galing daw sa demonyo. Yun ang paninira na ginawa ng mga pari na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sinabi nila na siya ay nasisiraan ng bait, no? Sira na siya, na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi, mga ginigiliw, yung kanyang mga patotoo. Dahil ang kanyang patotoo ay galing sa kanyang Ama. Ayaw nilang kilalanin at pakinggan ang ating Panginoong Jesucristo dahil alam naman po natin, no? Sinasabi kasi ng mga tao na ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, siya ay anak lamang ni Jose. 'Di ba? Hindi nyo ba alam na yung Jesus na yan ay hindi nag-aral yan, no? Hindi nag-aral at siya ay anak ni Jose na karpintero. Yun ang sinasabi ng mga tao. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay ipinanganak na mahirap, no? Alam naman na po natin yan na wala pa tayong nabalitaan na ipinanganak sa isang sabsaban, no? Kahit mahirap na tao, ipinapanganak yan sa ospital, di ba? Pero yung gumawa ng langit at lupa, the creator and maker of the heavens and the earth, no? Ipinanganak siya na isang mahirap sa isang sabsaban, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya balikan po natin kung bakit hindi kinilala noong una ng kanyang mga kapatid, no? Hindi sila sumampalataya, hindi nila sinamba ang kanilang half-brother, ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ibinabalita ng mga Pariseo na ito na nasisiraan na daw ng bait ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya isang araw, no, pumunta si Maria at ang kanyang mga kapatid sa sinagoga na kung saan nagtuturo po ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, no. Kaya't nung dumating ang mga kapatid at ina ni Jesus na si Maria at ang kanyang mga kapatid, no, sinabi po ng isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nagtuturo sa isang templo, sa isang sinagoga, "Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid," sabi po ng isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong nakikinig sa Kanya, mga ginigiliw. "Ang aking kapatid at ina ay kayo," sabi niya. "Ang aking kapatid at ina ay kayo," sabi niya sa kanyang mga alagad. Dahil kayo ang nakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil kayo ang nakikinig sa salita ng Panginoon, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ayaw nilang pakinggan, no? Ayaw nilang maniwala yung mga kapatid at ina ni Jesus, despite na si Maria nagpahayag na mismo ang Espiritu Santo sa kanya mula nung siya ay ipinanganak, mga ginigiliw. Kung mababasa po natin ang salita ng Panginoon na siya na ang Kristo, pero nung dumating yung punto na yon, mga ginigiliw, na nagsimula na yung paglilingkod at pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, no?
hindi na po naniwala ang kanyang ina na si Maria, mga ginigiliw. Kaya pinuntahan po nila kung saang lugar na nagbabahagi ng salita ng Panginoong Jesucristo upang pagsabihan po sana nila na itigil na niya ang kanyang ginagawa, dahil marami na ang tao na nagsasabi sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay si Beelzebul, siya ay nasisiraan ng bait. No? Kaya lang, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi ng isa sa kanyang malagad na nasa labas po ang iyong ama at ina, ang iyong ina at mga kapatid. Sabi po nila, mga ginigiliw. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang aking ina at kapatid ay kayo, dahil kayo ang nakikinig sa salita ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya, noong una hindi po sumampalataya ang ina at kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya kasi, ito ay pagsamba, ito ay pagpuri na ibinibigay po natin ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pang-iidolo. Yun ang ibig sabihin po ng pagsamba, mga ginigiliw. No? Ang nakaranas, no, ang nagpakita, nagpamalas ng pagsamba at pagpuri sa ating Panginoong Jesucristo ay yung mga tao na sila yung mga Samaritano, no? Ipinamalas po nila ang kanilang pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, pagkilala ng kanyang pagka-Diyos. Yung bulag na sumisigaw, no? Ipinamalas niya, ipinakita niya ang kanyang pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Siya ay lumuhod sa harapan ng Panginoon. Yung isang ketongin na nakaranas ng kagalingan, no? Opo, marami po ang sumamba at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo nung nakita po nila yung himala na ginawa niya po, mga ginigiliw. Pero yung mga kapatid na ito ng Panginoong Jesucristo, hindi po sila naniwala at sumampalataya sa Kanya. Pero later on, no, makikita po natin dito na sinamba rin siya, no, na naging alagad pa sila ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang ina at mga kapatid, nung kalaunan, siya po ay naging alagad din sila ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin ito sa mga gawa, no? Nasa mga gawa 1 po ito, no? Na sinasabi niya po dito, na nangyari na po ito nung umakyat na po ang ating Panginoong Jesucristo. Nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos po ng 4 na pong araw, mga ginigiliw, no? Nung umakyat na po ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, no? Ito, nangyari po ito nung nagkakatipon po ang mga disipulo at mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa isang lugar, na kung saan yung isang lugar na yon, nandun po yung mga alagad, nagkakatipon po sila, nandun po yung ina at mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Dito na nagsimula yung kanilang paglilingkod, na pinaglingkuran po nila ang ating Panginoong Jesucristo, no, na naging alagad din po sila ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, nangyari po ito sa isang lugar na nagkakatipon ng kanyang mga kapatid, no. Sabi niya po dito sa mga gawa sa 1:12, no? Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod, sabi niya po. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, no? Meron po kasing bahay na tinutuluyan ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sila nagde-devotion, dito sila nananalangin, no? Ito yung lugar na ginamit nila na devotion room, no? Na dito sila nagkakatipon, no, mula nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, no? Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro,
si Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. No? Ito yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Imagine na, ina ni Jesus. At gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So, noong kalaunan, nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nung umakyat na po siya sa langit, no? Yung mga kapatid na ito at ina ng ating Panginoong Jesucristo, naging lingkod din sila ng ating Panginoong Jesucristo. Sinamba din nila ang kanilang half-brother, no? At ang kanyang ina. Sinamba rin nila, naging alagad din sila ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, there was a time kasi noon na nung nabasa ko po, yung binabahagi ko po yung John 7, no? Nung sineshare ko po ito, na hindi ko pa po nabasa ang mga gawa, 1, na Lord, bakit Diyos ka, Panginoon? Bakit hindi ba nila nakita yung pagka-Diyos sa'yo? Yung mga kapatid mo at yung ina, sinasabi ko po sa sarili ko noon. Until such time na dinala po ako ng Panginoon sa kanyang salita sa mga gawa, na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina ay naging lingkod din siya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kinigiliw. So, yun po ang istorya, no, ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang Espiritu ng Diyos, na siya ay nagkatawang tao. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pagkakasulat po ni Apostol Juan, no, na yung salita na yon, na yung salita na binabanggit sa mga sinulat ng mga propeta, sabi po ni Juan the Beloved, mga ginigiliw, nagkatawang tao yung salita, nahawakan namin, nakita namin, nakasama namin ang salita na yon, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? So, balikan po natin yung pangalawang punto na sinabi ko po kanina, kung bakit po iniwasan ng ating Panginoong Jesucristo ang Judea. No, kung bakit hindi siya bumalik doon para ibahagi ang kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa Juan 7, pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo noon. So iniwasan po ng ating Panginoong Jesucristo ang isang lugar na Judea dahil nais siyang patayin ng mga pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga dalubhasa. Alam nyo, bakit kaya iniwasan ng ating Panginoong Jesucristo ang lugar na ito? Yung Judea. No. Alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit niya iniwasan ang lugar na ito? Kasi kung mamamatay ang Panginoong Jesucristo sa Judea, do you think na mararanasan natin ang kaligtasan ng ating buhay? Yung papatayin na lamang siya, papatayin na lang siya doon na walang dahilan, yung papatayin lang siya na siguro sasaksakin siya na hindi siya ipapako sa krus. Hindi po natin mararanasan ang kaligtasan ng ating buhay, mga kinigiliw. Kaya, ang nangyari, mga kinigiliw, alam naman po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay hinuli niya. Siya po ay hinuli ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan pagkatapos po ng 3 taon po na nagministeryo po ang ating Panginoong Jesucristo Kaya nung dumating yung panahon, siya ay hinuli at dinala po sa Jerusalem. No? Kaya ang nangyari, siya ay ipinako sa krus.
Kaya yung krus na yon na sumisimbolo ng ating kasalanan, yung krus na yon na sumisimbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin, doon ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa atin nung siya ay ipinako sa krus. Na yun ang naging sanhi, doon nalagutan ang kanyang hininga nung siya po ay nabayubay sa krus. Opo, kasi kung namatay siya sa ordinaryong pagkamatay, wala po tayong kaligtasan, mga ginigiliw. Kaya nangyari ang kanyang kamatayan sa krus, no? Upang ipakita niya, naranasan niya, no? Yung nalatigo po siya, yung mga latigo na dumapo sa kanyang katawan, no? Na kung saan yung mga latigo na yon, pag hinihila ng mga gumagawa ng paglalatigo sa kanyang katawan, alam nyo yung laman ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kumakapit po yung laman niya doon. Ganon ang sakit na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kumakapit ang kanyang laman, no? Sa bawat sakit, hapdi na naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo, sa bawat dapo ng mga latigo na ito, yun ang nagpapagaling ng ating mga karamdaman, yung mga sugat na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya nalugutan ng hininga, nung siya ay dinuraan, sinampal, nilatigo. Yung mga sakit na yun, yun ang nagpagaling sa ating mga karamdaman, mga ginigiliw. Opo. Kaya nangyari ang mga yon upang magkaroon po ng kagalingan sa ating mga sugat, mga ginigiliw. Opo, nangyari po ang mga yon. Inialay po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pero ang makakaranas lamang ng kaligtasan na ito ay walang iba kundi yung mga sumasampalataya, yung mga nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Imagine that, no? Kaya wala nang kaparusahan sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang sinasabi niya po sa Romans 8. Hindi na po natin mararanasan, no? Basahin po natin sa Romans 8. Kaya hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Wala nang kahatulang mangyayari sa mga nakipag-isa at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi mo kinilala ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, tatayo ka sa damba ng Diyos, ikaw ay kanyang hahatulan. Kung langit o impyerno ang pupuntahan mo. Opo. Pero kung tinanggap po natin ng buong puso, sumampalataya po tayo, nakipag-isa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na po natin mararanasan ang kahatulan ng ating buhay, mga ginigiliw. Sapagkat meron na pong tumanggap ng kahatulan na yon. Meron na pong nahatulan para sa atin, 2,000 taon ang nakakalipas. Sino po ang nahatulan? Mga ginigiliw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nahatulan na siya para sa ating mga kasalanan. Nung siya ay nabayubay sa krus. Kaya itong sinasabi niya sa Romans 8. Kaya nga wala nang kahatulan parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sabi niya po. Imagine that, no? Hindi mo na mararanasan ang hatol na impyerno kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Shout out po kay Ma'am Jing Lasam, no? Kay Lieutenant Lasam, ang senior ko po na nanonood po, at sa lahat po ng 10,000 na patuloy po na tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin yung mga salita na ito ng Panginoon na upang sa ganon ay marami pa po ang makakaranas, marami pa po ang makakatanggap ng grasya at awa ng ating Panginoon, mga ginigiliw. No?
tayo po ang ginagamit na daluyan ng pagpapala ng Diyos upang may mga makaranas ng kaligtasan, no? Marami po ang maliligtas sa mga salita na ito ng Panginoon upang malaman po nila yung katotohanan, at ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa kanila mga ginigiliw, no? Shout out po muli kay Ma'am Jing Lasam at kay Sir Attorney Lasam, na sila po yung mga senior ko po sa PNP organization. Magandang umaga po. At kay Sir Willie at sa lahat po ng sumusunod sa gawain na ito sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa mahigit 10,000 na nanonood at sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon. So yun po yung kadahilanan kung bakit iniwasan ng ating Panginoong Jesucristo ang Judea, no? Yung Judea, upang hindi siya mamatay sa isang kamatayan na ordinaryong kamatayan. Iniwasan niya yun upang siya ay mamamatay sa Jerusalem, na kung saan siya ay lalatiguhin, siya ay sasampalin, siya ay duduraan, at siya ay ipapako sa krus, mga ginigiliw. So yun ang kadahilanan na iniwasan niya yung Judea. At ano pa? Yung kanyang mga kapatid, no? Yung kanyang mga half brothers and sister na si Maria at sina Santiago, no? Nung kalaunan, no, sila din ay naging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ay mula umakyat sa langit, nagkakatipon ng kanyang mga kapatid at ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay sumampalataya, sila po ay nag-devotion, mga ginigiliw, no? So, yun lamang po ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito, mga ginigiliw. I hope you are being inspired again. Araw-araw po tayong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, iingatan po kayo ng Panginoon, mga ginigiliw. God bless po. I love you with the love of the Lord. God bless everyone.